everyone, it's May Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Dahil malapit na po ang December at malapit na ang bigayan ng 13th month pay para sa ating mga employees or ating manggagawa dyan. Kaya naman sa video na ito guys, tuturuan ko po kayo paano nyo makompute ang inyong 13th month pay. Pero bago tayo mag-proceed sa ating computation, meron po akong tatlong take note para sa inyo. Take note number 1, alamin mo muna ang cut-off ng inyong 13th month pay. Dahil hindi po lahat ng company ay pare-pareho ng cut-off. May ibang company na ang cut-off nila is mismong January 2025 to December 2025. Tapos yung December, ina-assume lang nila na perfect attendance kayo dyan. No, tapos pagdating ng January na payroll, doon na sila nag-a-adjust. Kung sino yung may mga absent ng December, nagbabawas na sila doon sa salary deduction. Okay? May ibang company naman po na ang kanilang cut-off ay December 2024 to November 2025 para sakto talagang makuha nila yung computation para sa kanilang employees at walang assuming na mangyari. Okay? Take note number 2. Itong 13th month pay po ay basic monthly salary lang po ito ha. Hindi po kasama dito ang overtime. Huwag niyong ipilit, hindi po kasama dito ang overtime. Meron kasi iba dito na mimilit kasama ang overtime, no? Basahin niyo ang policy guys regarding sa 13th month pay, yung batas dyan, hindi po kasama ang overtime. Basic monthly salary lang po yan. Hindi po kasama ang inyong load allowances or kung kahit anumang allowance na meron kayo. Depende na lang guys kung meron kayong usapan sa company. So ako na-try ko yan dati para lang hindi malaki masyado yung tax ko sa sahod. Yung ibang portion ng sahod ko, ginawa siyang allowance para non-taxable. Pero yung allowance ko na yun, may usapan kami na isasama siya sa 13th month pay ko. And take note number 3. Tandaan mo, kapag dyan sa cut-off ng 13th month pay mo, ay never kang nagka-absent, never kang may leave without pay, never kang may tardiness, never kang nag-undertime. As in, perfect mo yung attendance mo na yan guys sa cut-off ng inyong 13th month pay. Ibig sabihin po, makukuha mo rin ng buo ang iyong monthly basic salary nang walang kahit anong deductions. For example, ang iyong monthly basic salary, guys, yung monthly basic salary natin ha, di ba, pag pipirma kayo ng kontrata or ng job offer sa company nyo, nandun yung basic monthly salary na nakalagay kung magkano. Di ba? For example, 30,000 yung pinirmahan mo doon na monthly na sahod mo. So kapag perfect mo yung attendance mo na yan guys, sa cut-off ng inyong 13th month pay, makukuha mo ng buo yan. Hindi mo na kailangan pang computin. Maliban na lang kung nagkaroon ka ng salary increase. So magkakaroon din talaga ng adjustment sa iyong 13th month pay. Okay, so dito na tayo sa computation ng ating 13th month pay for 2025. So makikita nyo dito guys, andito ang ating payroll period. Ang in-example ko pong cut-off dito ay January 2025 to December 2025. Okay? Makikita nyo dito ang basic salary per month, salary adjustment, tardiness, undertime, absences, or leave without pay. So mapapansin nyo guys, bakit naka-highlight ng yellow itong basic tsaka salary adjustment ko? It's because itong dalawa na to, a-add natin yan. Addition ang mangyayari dyan. Itong tardiness, undertime, absences, or leave without pay, kaya naka-highlight yan ng red, ibig sabihin for deductions po ito. Okay. Dito sa example computation ko, ang gagamitin ko pong rate ay sa NCR rate. Okay? So itong January to June, ang daily rate dito sa NCR, ang minimum ay 645 pesos. At ang ginamit ko pong factor ay 26 days a month. So, 645 times 26 days equals 16,770. So, ibig sabihin, ito yung kanyang monthly basic salary. 16,770. Ngayon, kung mapapansin nyo, bakit itong July to December 2025 nag-iba ng rate? Dahil po, noong July 2025, nagkaroon ng salary increase sa minimum dito sa NCR. Ang naging minimum starting noong July 2025 sa NCR ay 695 pesos na. So 695 pesos times 26 days equals 18,070 pesos. So ito yung monthly basic salary
mula July 2025. Ngayon, ipagpalagay po natin na mula January 2025 hanggang December 2025 ay wala ka pong absences. Wala kang tardiness, wala kang undertime, wala kang leave without pay. So, ang gagawin mo lang dyan guys, i-add mo lang yung monthly basic salary mo from January to December. At i-divide mo siya into 12 months. So, ito yung makukuha mong 13th month pay. Okay, so itong January to December 2025 na in-add natin na monthly basic salary, ang total niyan is 209,040 pesos. And then, i-divide natin yan into 12 months. So, itong 17,420 pesos, ito po yung naging 13th month pay mo. Nagigets? Kaya ang bilis lang i-compute kapag wala kang mga tardiness or wala kang undertime and absences. So, ngayon naman, paano kapag meron kang mga tardiness, meron kang undertime, meron kang absences, at meron kang naging salary adjustment? Example natin, for January 2025 na payroll perfect ka dyan. Perfect attendance. February 2025, meron ka nang naging absent na 1 day. So, itong 645 pesos, ima-minus natin yan sa iyong monthly basic salary. Kaya ito na lang siya, magiging 6,125. Okay, pagdating ng March, nagkaroon ka ng tardiness. May lates ka na worth 200 pesos. So, ima-minus din natin yan. Kaya ito na lang ang iyong basic monthly salary for the month of March, 16,570. Pagdating ng April, nag-undertime ka, worth 200 pesos. So, ibabawas din natin yan. Pagdating ng May, nag-absent ka na naman ng 1 day. So, ang 1 day mo is 645 pesos, so ibabawas din yan. And pagdating ng July, may tardiness ka worth 200. Tapos, meron ka pang absent na 1 day worth 695 pesos. So, pareho nating ibabawas to sa monthly basic salary mo for July 2025. August, perfect. Pagdating ng September, binawasan ka ng 1 day absent. Okay, 695. Kaya nabawasan din ang iyong monthly salary for September 2025. Ngayon, ipagpalagay natin, nagkamali yung HR nyo dyan. Wala ka pala talagang absent, kaso nabawasan ka na sa sahod. So, sa next na sahod for October 2025, binalik sa'yo ng HR mo. Okay, nagkaroon ka ng salary adjustment. Ito, 695. So, i-add natin yan. Ang magiging monthly basic salary mo for October 2025 ay naging 18,765 dahil doon sa adjustment. Pagdating ng November, perfect. Pagdating ng December 2025, may absent ka na namang 1 day. So, itong naka-highlight po ng blue, ito na yung monthly basic salary mo na minus absences na, minus tardiness, minus undertime, no? At additional para doon sa salary adjustment. So, i-add natin to. Mula January to December, ang total mo is 205,760 pesos. I-divide natin yan ng 12. So, ang 13th month pay mo is 17,146.67 pesos. Alright, so yun po ang computation sa pagkuha ng inyong 13th month pay ngayong darating na December 2025. Sana ay may natutunan po kayo sa video ko today. If you have any questions, just comment below guys. Sumasagot po ako ng mga tanong. Just be kind to your questions. Okay? That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.